Halika Yuso. Okay kasi dating ano to eh. Dating gitarista din to at saka bunggubi. Okay. Halika. At dito ka sa hot seat. Okay. Sa hot seat mga kapatid no. Mashallah tabarakallah. Bro, isalaysay mo ang napakagandang kwento mo, no? Papaano kayo makap sa Islam, bro? Mashallah tabarakallah at talagang alam ko na napakaganda ng kwento ng iyong buhay, no? Papaano niyakap ang Islam at nawa inshallah maraming mga katulad mo na ganoon ang kwento pero hindi hanggang ngayon ay sila pa ay nasa pagkaligaw. Baka marahil inshallah sa iyong kwento ay inshallah subhanahu wa ta'ala maging tulay upang tahakin din nila ang napakagandang liwanag no at ang relihiyon na ito. Tafaddal. Mashallah tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. So Ustad ganito, alhamdulillah. Sabihin na natin kasi bilang isang Kristiyano noon, talagang ako anti-Muslim talaga. Hindi naman ako yung kasi yung family namin talaga is Catholic. Roman Catholic kami. So talagang sagrado kandado. Talagang ganoon. Devoted yung family ko. Kagaya ni bro na siya, sabi niya sakristan siya. Ako naman ako nasa ministry. So mostly talagang pag ministry ka, talagang commitment ka sa simbahan. So alhamdulillah kasi yung parents ko mula pagkabata, lalo ni lola ko. Sa lola ko lumaki. Talagang yan na lumulod sa altar. Lumuluhod, no? Lumulod sa altar talaga, talagang humahalik sa mga rebulto. Tsaka yung sa Quiapo, sa Baclaran, yun yung talagang buhay ng lola ko yan. Talaga yung nakaraan na yung parade na Black Nazareno. Talagang na-experience ko lahat yan. Alhamdulillah. Na Punas ka pala dati, no? Hindi, ako lang Ustad talagang takot. Hindi ko lang, bata ako talagang hindi ko alam. Never akong yung humalik sa rebulto. Pero yung family ko, lola ko talagang grabe devoted yun. Bit-bit talaga ako nun, talagang sinasama niya ako. So yun, alhamdulillah, nung hindi ko rin expect na mag-abroad ako. So sabihin na natin na fast forward kasi nung nasa pa ako sa Pilipinas noon, talagang pag nasa ibang relihiyon ka, wala sa Islam, talagang madilim ang buhay mo ang daming pagsubok. Tsaka yung mga pagsubok mo parang walang solusyon, parang hindi gumagaan, talagang mabigat. Lalong sabi natin hindi gumaganda yung buhay mo. Saglit lang. Tsaka pag may pagsubok ka, parang ang hirap solusyonan. So hindi ko talaga na-expect na mag-abroad ako, nandito ako mapunta sa Saudi Arabia. Tapos hindi ko rin gusto yung relihiyon ng Islam. Kasi talagang alam mo na, narinig mo no mga nung bata pa ako talagang hate ko yung Islam kasi alam ko bakit. Yung bata ako, pag bumibili ako ng mga gamit, relo, tapos siyempre wala kang namang alam. Tapos nalalaman mo, yung binilihan mo, yung Muslim pala na yun, naman luloko na kayo na ganito. Total na experience ko talaga yun. Sa hate mula nun. mga So hindi ko na mapangalanan, hindi ko alam mga tribunal Bumili ako ng relo, peke. Wala mga ganun ba? So yun yung so alhamdulillah, kaya yun ang tumanim sa akin, ng ugali ng mga Islam, panloloko, tsaka yung masyadong matatapang. So alhamdulillah, nung mag-abroad ako, hindi ko na-expect, hindi naman ako nag-abroad para mag-Muslim talaga Matagal ako bago nag-Muslim kasi nung mag-Islam na, ang magpunta na tao lang talaga. At the same time, hindi ko gusto yung lugar talagang boring Hindi ko na-appreciate yung mga nakikita ko dito. Boring, talagang nakita ko sa aeroplano pa lang, sabi ko kung ano ba ito napuntahan ko. Parang wala ka makita. So alhamdulillah, i-passport na habang tumatagal ako dito. Sa dami ko narinig na mga, kasi meron si Khalid Espinosa, isa yan sa mga mga nakakalaro ko na sa basketball na di pa ako Muslim. Si Khalid usap ko na si Bro Khalid pero di naman niya ako niyaya sa Islam. Pero inaano niya sa akin na nakikita ko sa kanya yung sinasabi ng kasama ko na kaibigan niya na Khalid. Nakita ko sa kanya mabait siya mabait si Bro Khalid na siyempre pag Kristiyano ka, pag sa basketball konting mainit ang ulo mo, ganun ugali ng mga Muslim, Kristiyano siya napansin ko sa kanya parang siya tahimik, hindi lang ngiti, tapos kahit pinaglalaruan, pinagtatawanan, tahimik, tawa lang siya ng tawa. So after nun, yung brother na baka nabaliw so alhamdulillah, nung after nun, yun na nga isa yun sa mga way na nagbigay sa akin ng time na about sa Islam na yung brother na siya na flower maker na kaibigan ni Khalid na sinasabi sa akin about Islam, maganda nga. So alhamdulillah, nung mga siguro ilang taon na hindi ko pa niyayakap ang Islam, pero
parang maliwanag sa akin na magandang Islam. Ang nakakapagpigil sa akin is yung mga kasama ko sa trabaho. Okay. Kasi alam mo naman, parang nakikita mo kasi yung pangit ng attitude nila. Hindi ko nakikita yung ganda ng attitude sa Islam. Hindi natin pangalanan yung mga lahi. So, yun yung mga nagpapapigil sa akin na parang, ba't ako Muslim? Isa unang-una yung amo mo, dili magpasahod. Ba? Pangalawa, may mga kasama sa trabaho na Muslim na gumagawa ng hindi maganda. Meron nga doon pag Ramadan, nalala ko noon. Ramadan yun, hindi siya nagpa-fasting. Ako pa taga-timpla ng kape niya. Kasi magkakape ako, timpla ko siya ng kape. Mga ganun ba, parang hindi sila yung mga idolo na makikita mo na para ma-convince ka mag-Muslim. So ayun yung nagpapigil sa akin. Nahahati ba, may gusto ko at ayaw ko. So forward natin na uli. So yun. So yun na, ang pinakaano talaga doon is yung yung napangasawa ko. Yung na sabihin na natin na na-meet ko yung misis ko, hindi kami nag-usap. Hindi kami kasi yung misis ko nung bata pa rin siya, tapos siya dito, may mga kasama rin siya. Nakita ko yung na Muslim siya, pero may nagsabi sa akin na hindi mo pwede ligawan yun. Bilang Kristyano, Kristyano tayo dati, talagang tayo manligaw, kumbaga pag may gusto tayo liligawan natin, parang gano'n. Sabi na, bro, Muslim yan, hindi mo pwedeng yan. Kasi bawal sa Islam. Paano ka naging devoto tapos pumunta ka ng born again? Di ba born again? Nag-born again din ako. Marami ako rin actually pinasukan, hindi lang born again, nag-mormons ako. Bago nag-born again. Hanggang dito nag-church din ako dito, pero talagang wala kasi pasukan natin yung born again. Nagigitara ako pero kapikit sila ako, nakamulat paano ko maano yung turo sa born again. Nagba-Bible study kami, puro verse na lang, putol-putol, yun ang pinag-aaralan namin ba? Parang gigitara pa rin ako, parang wala sa akin talaga, wala. Pinakaano sa akin doon is masaya lang kasi boring dito sa Saudi Arabia eh. Sumama ako para maging masaya, mapuyat, parang ganun, mag-happenings. Pero talagang wala yung religion, wala sa Islam talaga, ibang-iba. So, balik natin doon sa, yung na-meet kay misis ko. Doon ako nag-isip, sabi nila hindi ka pwede mag-asawa ng Muslim. So yun ang sa akin na pinag-aralan ko. Hindi sa pinag-aralan dahil doon sa pero ang inano ko doon is bakit ganun na hindi ko siya pwedeng kunwari ligawan yung babaeng Muslim na imilag sa Kristiyano. So yun nag-push sa akin talaga yung una. So naging ako doon sa babae na yon, sa miss ko noon. So inisip ko na pasukin ko yung Islam. Hindi siya pag-aaralan. Anuin ko lang. Yung miss ko ngayon, alhamdulillah. Siya yung misis, baka wala yung misis. So alhamdulillah yun, si bro yung brother na kasabi ko nga, yung ni Bro Khalid. Iniyaya ko siya na sabi ko, bro, saan ba yung paano ba mag-Muslim? Sabi niya, bakit gusto kasi pag-aralan na, pero ayoko muna mag-Muslim. Parang ganun ba? Ayoko muna mag-Muslim, gusto lang pag-aralan ba? Karano bang bakit ganun kahigpit sa ang mga Muslim sa babae? Na-curious lang ba ako? So nung dinala niya ako sa senta sa Mushrifa noon, dinawahan ako ni Ustad Alim. Ustad Alim. Wala yun eh. Parang kinuho dati. Dito tayo sa interview. Ay, parehas lang yun. Grabe. Huwag na nga, marunong natin ito. Pandemic pa tayo, di ba? So yun, interview ako ni Ustad Alim about sa Islam. Pinanawaran niya sa akin about Islam. Ayoko pa mag-Muslim kasi lang sinabi niya na pwede ka namang mag-aral, mag-shahada. Sabi niya, mag-shahada ka na kung gusto mo. Sa the same time, mag-aral ka na. Kasi gusto ko naman mag-aral muna, pag-aralan ko muna ng Islam. Kasi ayoko muna pasukin ba. Kasi parang yun nga meron pang konting doubt pa eh. Gusto ko lang malaman. Pero nung nabanggit niya sa akin na yung kamatayan, doon ako nagkaroon ng parang sabi natin 80% na parang pumasok nga muna ako. Kasi sabi niya, what if kung mamatay ka? Isa yun sa mga na pag namatay ka na wala ka sa panampalataya ng Islam is impyerno ka. Yung takot na yun lang nagparo sa akin na magshahada ako. Trigger sa iyo. Pero hindi pa yung 100% na sinasabi nila na hindi ko feeling ng pag-Muslim. Pero magshahada ako, totoong naramdaman ko na yung parang feelings na welcome ka ng mga brother, natuwa sila sa'yo. Tapos doon ako naging encourage, sige, mag-aral na nga ako. Subukan ko talaga to. So alhamdulillah na mag-aral na ako, doon ko nakita talaga na yung mga tanong na yung Kristiyano ako, yung mga doubt ko noon bakit
ang pamilya ko sumasamba sa mga rebulto. Bakit yung nararamdaman ko na hindi ko feel yung pagsamba sa rebulto? Kasi hindi naman pala dapat talaga sa Islam, which is isang napakalaking kasalanan, yung pala yung pinakauna. Di ba? Na huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan, which is na hindi naman tinuturo sa reliyon ko noon na yung pinakauna. Ang alam ko lang, kaya masamaan, pumatay ka lang, kaya man-rape ka, kaya basta mga ganun ba. Hindi yung sumamba ka sa Diyos-Diyosan, hindi ko talaga na yung turo na yun. So alhamdulillah, yun, unti yung pumasok, yung mag-aral na ako doon, naging maliwanag sa akin. At the same time, natutunan ko yung about bakit ganun kahalaga yung pag-iingat ng mga Muslim sa mga babae. Pwede mag-asawa ang babae ng kufar. Kaya yun, mag-aral ako. Kadaptagan ng Allah, yung misis ko din na napangasawa ko. So nag-Muslim ka dahil doon kay sister. Isa yun. I mean initially. Sabihin natin mga 80%. Kasi yun ang inisip ko, bakit paano? Yun nag-push talaga sa akin. Nag-push sa'yo. Pero yung pumasok na ako sa Islam, mas alhamdulillah, yun yung nag-ano sa akin na sabi nga, actually yung parents yung asawa ko saka yung hindi sila voted sa akin kasi nga kufar ako eh. Makikita mo may tattoo ako, tapos bang hindi ka ba parang gangster ang dating ko, parang barumbado. Subhanallah. Tapos ganoon. Alhamdulillah na mag-aral ako sa Islam. Nung mag-aral ako sa Islam, tagang doon ko naging doon ko naramdaman yung Islam talaga na iba ang turo sa Kristyanismo. Kasi ang Kristyanismo parang ka lang, naging holy ka lang mga ilang minuto, pagtapos ng balik ka sa katarantaduhan, parang ganoon eh. Sa Islam habang nag-aaral ka, hindi mo alam, binabago ka na ng Allah Subhanahu wa Ta'ala nang hindi mo nararamdaman. Kasi kung gusto mo baguhin sarili mo, hindi mo mabago. Talagang babaguhin ka dahil sa pag-aaral mo. Alhamdulillah talagang yung pasasalamat ko na naging Muslim ako. Alhamdulillah, inshallah mamatay ako isang Muslim. Amen. Lahat tayo. Inshallah, amin. Lahat tayo mamatay isang Muslim. Kaya ito yung sinasabi natin kanina, no, na wag nating husgahan, no, na sukdulan yung talagang kahit pasabihin natin halimbawa lantaran ang pagyakap sa Islam ng isang tao dahil lamang sa material na bagay o dahil lamang sa isang babae o anumang bagay na katulad nito. Tapos sabihin natin na pagagalitan natin siya o pag sabi okay, push hanggang sa madiscover niya mismo kung ano yung katuruan ng Islam. Kasi lalabas din naman yan kung talagang wala siyang interes sa Islam Di ba? So siya ay kusang lalabas sa Islam, siya ay kusang lalabas. Pero kapag once napag-aralan niya kung ano ang meron dito, siya mismo ang kusa din na lalapit lalo at saka hahawak nito sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah. So kaya mga kapatid na wag natin somehow wag nating i-discourage ng tuluyan yung mga taong ito kasi ang Allah pa rin naggagabay sa bawat isa sa atin. Marahil yung tao na yun na hinusgahan mo baka mas mainam pa sa'yo kaysa sa ikaw na nanghusga. Baka bumaliktad ba? No, ikaw nang lumabas sa Islam, yadan billah, siya ay nanatili sa loob ng Islam. Okay, bagos ang atin ay pagdua at ipanalangin na sana maging matatag siya at lagi siyang patnubayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at lagi pagkaloob sa kanyang gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ano man ang kanyang tinatahak sa okay? So alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, siguro mag-invite pa tayo ng isa? No? Okay.